So, ayan guys, kain tayo. Ayan, today is Thursday, May 23. Ayan, so babati pala ako ng happy birthday sa aking mga kaibigan na nagbe-birthday ngayon, no? Tapos advance happy birthday din sa aming kapitbahay na si Mian Borneo, May 24. So, ayan guys, kain tayo tanghalian. Actually, itong pagkain ko guys, puro mga ano to, mga leftover. Ayan, katulad nito. Ito, pinakbet. Ulam pa namin ito kahapon. Ito yung pagkain ko kahapon, pinakbet. Tapos, nagprito ako ng tilapia kahapon. Tapos, ngayon naman, since wala, gula na lang naman, tapos, may kanin na tira na galing sa labas na binili nila Lola. Kinuha ko ang kunti lang, tapos nagprito ako ng tuna. Ayan. Para may partner yung gulay natin. So, kain tayo. Mga antanin nyo guys. Pagkatapos ng ating birthday celebration, dito tayo kakain tayo ng gulay. Noong birthday guys, yung kinain ko siguro ano lang. Mabilang na yung mga kinain ko doon, di ko nakain lahat yung handa. Masarap ng gulay. Kasamahan ng isda. Sarap. Itong pinakbit ko guys, wala tong sitaw. 3 klase lang to, talong, kalabasa at saka ampalaya. Masarap siya, masarap. Mga antanin nyo guys, oh eh. Paniod to siya, paniod to. Dala pa ni hapon. Tsaka magpasalamat din pala ako sa aking mga ano, no, sa aking mga friend na nagbigay ng mga regalo. Nakakatuwa guys. Sobrang na-appreciate ko yung mga ano nila, mga effort. May nagbigay sa akin ng 90s guys, 2. Yung isa, hindi nga lang magkasya. Ang ganda sana kulay pink. Hanggang dito lang siya guys, hindi na makapasok sa katawan. Kailangan na sigurong mag-diet guys. Oy, Ginoo. So mamaya guys, i-upload ko din yung mga regalo nila. Natatawa talaga ako guys. Eh. Pero meron ako nagustuhan doon sa mga regalo nila. Yung nag-customize ng ano ng pillow na may mukha ko, tapos necklace na customized din. Ang ganda, ang cute. Sitaw na lang kulang sa ating pinakbit. Sitaw na lang. Yung isda ko guys, walang lasa. Tinimplahan ko lang siya ng ano yung fish seasoning niya. Tapos, walang asin. Hindi ko siya nilagyan ng asin. Umiiwas ako sa asin guys at saka matamis kasi mahirap na. Lalo na sa matamis kasi lahi namin is diabetes. So kailangan natin ito ubusin ang gulay guys kasi kunti lang naman ito. Baka bukas masira na, sayang lang. Ubusin na natin yung gulay. Kaya nga naglagay ako ng kunting kanin guys para maubos ko yung gulay. Sarap.
sarap magpadala ng pera ngayon sana guys kasi mataas ang palitan, mataas ang dollar. Kaso, wala namang pera ipapadala. Yun ang problema ngayon. Ang real ngayon dito guys is 15.45. Ang taas niya. Tapos ang dollar ngayon is kulang-kulang 59. So mataas ang pera. Pati yung gold ngayon guys, medyo bumaba ang gold ngayon. Yan, mag-ready na tayo ng tubig guys. Kaya malapit natin matapos kumain. Nabusog na ako guys, hindi ko na kaya. Kaya may konti pa natira. Hindi na kaya guys. Pilitin natin. Sayang ang gulay tara. Ako na. Kami guys kahapon, may kaibigan kami dito na namatay yung anak niya sa Pilipinas. Kaso mo yung problema niya, gusto niya umuwi. Kaso, sabi ng amo niya, walang pera. Saka bago pa lang siya dito, siguro 5 months lang siya or 6 months. Nasa ganun. Basta bago lang siya. Ngayon kahapon, awang-awa ako kasi tumatawag, umiiyak, gusto niya talaga umuwi. Tapos ang sabi niya, magandang siya ng 2 buwan. Tapos kahit 2 weeks na siya sa Pilipinas, maayos nga daw yung paglilibing ng anak niya. Yun ang sabi niya kahapon. E di ngayon, nung kinausap ko yung amo niya guys, wala daw problema na uwi siya, pero wala daw talaga silang pera ngayon. Wala daw talaga silang pera. Saan sila kuha ng pera pamili ng ticket? 2 buwan ng sahod na yung advance niya. So wala daw talaga. So hanggang iyak na lang talaga siya. Tapos ina-advise namin siya, kuhanin mo na lang yung pera sa amo, ipadala mo na lang sa Pilipinas. Siguro maintindihan naman yun sa Pinas kasi pag OFW tayo, hindi talaga ganun kadali na uuwi tayo sa Pilipinas. Sortihan lang kung mabait yung amo natin, makaintindi sa sitwasyon. Kaya kahapon, iyak na lang siya, tapos pinuntahan ko siya kahapon, i-convert ko siya, tapos ayun, kinausap ko. Ang sabi niya, okay na daw, kasi yung dating asawa niya, sabi niya, NBI daw yung dating asawa niya, nasa NBI nagtatrabaho sa Maynila. Yung nagmarites na guys. Yun, umuwi daw agad ng Cebu. Actually, taga Zamboanga siya, pero yung 2 anak niya, sa Cebu nag-aaral. Yung anak na namatay is bata pa, 17 years old lang guys, nakakaawa. Tsaka buntis. Buntis yung bata na 5 months. Ang sabi, ikambal pa daw yung binuntis ng anak niya. Kaya doble-doble yung sakit na naramdaman ng nanay bilang nanay na malayo sa kanyang anak na gustuhin man niyang makita. Hindi ganun kadali. Noon sabi ko sa kanya, swatihan lang sa amo na papayagan ka, naintindihan mo sitwasyon. Yun, makauwi ka kahit sabihin mo bago kung talagang may pera din ang amo at maintindihan ka. Makauwi ka, pero kung yung amo talaga din na walang-wala, yung sahod lang din nila yung inaasahan, yung sabi niya nga kahapon ng amo niya, ibibigay niya yung sahod niya itong month na ito ng advance, pero wala pa talaga sila daw sahod. Yung sabi niya, maghahanap pa daw siya para maibigay sa kaibigan ko. O diba, talagang wala. Siguro wala pa talaga siguro. Tapos, nung kinausap ko naman siya, sabi niya, okay na daw. Nilabas na sa Murugi yung anak niya. Kasi umuwi lang yung dating asawa niya. Tapos, sabi niya, ililibing daw ng 9 ng umaga. Kanina dapat. Kaso nagulat ako.
syempre umaga ako natulog. Pagising ko dami niyang message, ang message niya is madaling araw, nagising ako 10:00 na ng umaga, nabasa ko yung message niya. Nag-message siya na gusto naman daw niyang umuwi. Kasi yung anak niya daw, yung panganay, hindi pumayag na ilibing agad yung kapatid niya. Gusto iburol para maabutan ng nanay. Hindi ko pa ka na-reply kaya hindi ko alam paano na naman sasabihin ko. Kasi tapos na nga nag-usap kahapon ng amo niya, pinaintindi na nga sa kanya, pinaliwanag. Hindi ko alam kung paano na naman. Di ba? Ang hirap. Nakakaawa ang sitwasyon kasi maintindihan mo bilang nanay, masakit bilang ina na mawalan ka ng anak, masakit talaga yun. Sobrang sakit, wala nang, ako. Dalawa lang yung anak niya, isang babae, isang lalaki. Bunso yung namatay, 17 years old. Yun, masakit talaga yun bilang nanay na gustuhin mo makita yung anak mo kahit sa uling sandali, no? Kaya sabi ko, pag-pray mo na lang, maintindihan ka din ng anak mo kasi hindi, malayo tayo. Malayo. Tapos, ang akala niya pati, pag sinabi niya uuwi at nabila na siya ng ticket, uuwi na siya kaagad. Hindi naman ganun kadali, mag-process pa naman ng papel. Dito ang papel nagagaling pa sa Riyadh. Tatakan pa yan, syempre. Hindi naman mismo ang amo ang mag-asikaso, magpapalakad lang yan sila, magbabayad. So, another gastos na naman ng amo. Sinabi na nga ng amo kahapon, wala daw pera. Wala daw talaga, asing wala. Kasi yung anak din ng amo niya, nasa ospital, 3 araw na. O diba, ang nakakaawa talaga. Sabi ko, Diyos ko Lord, pag talagang bibigyan ka na, sabi ko naman sa makakayanan mo yan. Magdasal ka, sabi ko, magdasal ka. Kasi hindi talaga pare-pareho yung amo. Kasi ako noon, nung namatay yung kapatid ko, guys, kung natatandaan nyo, umuwi talaga ako, bago lang ako nagbakasyon. Siguro wala pa akong 1 year nang nakabalik mula sa bakasyon, namatay yung kapatid ko. Nagbigti naman yung kapatid ko. Nung namatay siya, agad-agad nagpaalam ako sa amo ko. Sabi ko, uuwi ako. Pero kinausap ako ng amo ko, mag-isip daw ako. Bibigyan daw ako ng pera, hindi naman yung, magbigay lang sila ng tulong. Ang tulong na, pinakamalaki dyan is 500 real, ganyan lang. Yun daw, ipapadala daw sa Pilipinas. Sabi ko, hindi, gusto kong umuwi. Sabi ko, gano'n. Magtiwala ka, babalik at babalik ako. Wala pa isang buwan, nandito na ako. Matapos lang lahat doon, sabi ko, babalik ako. Siyempre, siguro, nagtiwala naman yung amo ko kasi matagal na ako sa kanila. Yun. 20 days yung bakasyon ko doon, guys. 20 days lang ako sa Pilipinas. Umuwi ako ng October 4 yata. Parang wala pa nga yata 20 days, di ko malaman. October 4, tapos kasi namatay yung kapatid ko, guys, is September 28. So, October 4 pa ako nakauwi nun kasi process pa nga yung papel ko. 4 na araw yata yung na-process bago natapos. Yun, nakauwi ako ng Pilipinas. Tapos, October 20, balik ako dito, guys, sa Saudi. Hindi ko nga lang naabutan yung kapatid ko dun sa Maynila kasi doon yun sa Maynila namatay. Tapos, inuwi namin sa Davao. Nung pag-uwi ko, nasa Davao na siya, nauna na siya. Salamat na lang din ako kasi may mga tumulong. May tumulong para maiuwi yung bangkay niya sa Davao. Kaya laking pasalamat ko din sa amo ko noon kasi pinayagan ako. Kaya nga sabi ko, swerte-swertihan lang talaga. Lalo na tayo mga OFW, swertihan lang. Magdasal lang talaga tayo kay Lord. Yun lang. So yun guys, mahaba na yung kwento natin. Thank you for watching everyone. God bless.